morning po! Good morning! Yun. Happy New Year! Ay, di, Merry Christmas muna pala. Yun. Good morning po ulit! Good morning! Yan. Good morning po mga viewers. Tapos sa mga naka-live po nating mga members, yan, na nagpapagaling, and totoo po yun, maraming may sakit, may karamdaman, and please include them sa mga panalangin po natin, especially po sila Teacher Gay, yun, and patuloy na on the recovery period pa rin po sila, yan, and patuloy po, nasa series pa din po tayo ng pag-aaral natin, kasi ito po ay seasons for the, ano po? Family, yan. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Yan, mga family members nyo po ba yan? Yan. Nakakatuwa po, nakasama po ninyo yung karamihan sa inyong mga pamilya. And yun po yung pinakang goal din naman natin. Na makasama, makasalamuhan natin yung family natin. Diba? Gaya nga po nung sabi sa Bible, sabi ni Joshua. Ano po sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Yan, yun po pinakamaganda dyan. And yun po yung pinakang goal din natin. And nasa pag-aaral po ito yan ang ating series about Faith House. Yan. And before we go, dun sa ating pong pag-aaral, Kuya Josh, yung tatlong picture na pinakita ko sa inyo kanina. Yan. May gusto lang po akong pakitang picture bago tayo mag-undergo. Yan, yan. Ano po yung nakikita nyo sa screen nyo? Malinaw po ba? Kaya malinaw. Yan. Yan. Hindi po si Jacob. Yan. Si ano yan? Ano ba yan? Mga K9 ba yan? K9. Yan. Yan. Nakakatawa niyo po yan. Tapos may CCTV. Tapos yun po yung isa. Ano ba yan? No ID. No Hindi po yan. So, di ba nauso po yung game sa mobile? May game na yung 4 picks, 1 word. Try nyo nga pong i-distinguish kung ano pong pinapakita ng picture na yan. Ayan, 3 picture lang yan. Di ba? Alam mo na ba? Security, protection. Pero may nagsabi po guard. Kasi di ba, yung mga aso po yung nagka-guard, tapos yung CCTV on the guard sila. And yung sikot niya, hindi lang siya no ID, no entry. Nandun din siya sa goal to guard. And with that, ang pag-uusapan po kasi is about God on guard. Okay? Are you ready po mga kapatid? And inihanahan ko po kayong tumayo. And basahin po natin ng salitan. Mga awit or Psalm chapter 27. Okay po? Mga awit or Psalm chapter 27 verses 1 to 3. Yan, 3 verse lang po yan. And hayaan nyo po na ako po magbasa sa verse 1. Tutugon po kayo sa verse 2. And then sa verse 3 po, ay sabay-sabay po nating basahin. Nasungtungan nyo na po ba? Say amen po. Okay, Psalm chapter 27, verses 1 to 3. Verse 1, ito po ang sabi, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Verse 2 po. Verse 3 po, sabay-sabay natin basahin. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. The war rise up against me, yet I will be confident. Ang Panginoon po mapagpala sa kanyang salita. Kaya yun po yung manalangin panandalian. Mapagpala ng Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa kalawakan ng sandali na ipinagkaloob po, Panginoon, para pagbulayan namin ang inyong salita. Patuloy, kayo po ang mahihayag, itago nyo ako sa inyong likuran, at patuloy, maihanda nyo ang bawat puso ng bawat isa sa bawat salita mo na maibabahagi ngayon, Panginoon. Ikaw po madakila, mapapuri ang tunay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Mari na po tayo makaupo. So, we're on the study pa din po about safe house. And ngayon po, pag-uusapan natin is about God on guard. Okay. Hello, sound check. Yan po. Nakakatuwa pong
isipin yung topic natin ngayon. Okay po? Si God mag-guard. Si God nagbabantay. And the truth of the matter po, opo. May mga bagay po siyang tinitingnan. Pero, kung haybang-hayin po natin yung binasa po natin, ang nagsulat po niyan is si David. Okay? Pero yung verses po na yan, especially the chapter, it speaks, tatlong bagay po yung gustong imensahe po nung binasa natin. Especially the chapter 27. So, tatlo po yan. It speaks of faith, it speaks of hope, and yung tinatawag po na divine protection, which is yun po yung pag-uusapan natin. Na kung saan si Lord, He gives us that divine protection. Okay, sabihin nyo nga po, divine protection. Hindi lamang po sa bawat isang anak niya, especially po sa pamilya natin. He gave that protection. Kaya, nandun siya on the journey, on the goal, to guard us. Sa ayaw man natin at sa hindi, He will guard us. At pinapatotohanan po yan ni David sa tatlong bagay. At yun po yung usapan natin. Okay po. God's protective presence. Tatlong bagay po. Being our light. When we say light, ano po yung pinapakita po niyan? It's the typical light. Tama? Light. Shine. Sabi ng ano po, ng original language niya, that light, it describes or emphasizing His role in leading us to the life's challenges. So, ibig sabihin, si God pala yung nagmunguna sa atin or kumbaga siya yung naglilid sa atin para mapabuti yung bawat isa. Ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos na mapasama at mapahamak po yung bawat isa po sa atin. Okay po ha? Kasi meron siyang binibigay na daan. May binibigay na liwanag. Pero ang tanong po is nasa atin, are we following that light? Kagabi po, si Tanyik, angkas ko kagabi. Ano po kasi kami, nag-crossover kami kahapon. Talaga po yung mata ko medyo may problema. Tapos, ang haba po ng traffic dyan sa mula dyan sa may hospital ng Santa Ana. Hindi ko alam bakit po eh. Ang haba ng traffic po dyan. So, dumaan po kami sa kabila, sa may Old Panaderos. Madilim po dun eh, medyo madilim. Pero kaya naman po ng ilaw. Tapos, bigla po may nakasalubong po kami. Ang lakas ng ilaw. Sasapul ka sa mukha. So, pag tama po ng light sa akin, so, nakita ko naman po yung daan, pero yung, alam mo po yung parang may spot-spot na konti. Tapos yung dinaanan pa namin, medyo madilim. So, hindi mo malalaman kung may lubak o humps. Bigla kaming duduk. Gumanong kami, duduk. Sabi ko, Tanya, sorry, hindi ko nakita. So, yun po napakalaga ng liwanag. Kasi, it will lead us kung meron bang humps, may panganib na madadaanan tayo. And yun yung isang bagay na binibigay ng Diyos sa atin. He guides us, He leads us doon sa bagay ng anak, dito ka dapat dumadaan. Pero the question is, nilakadan po ba natin yun? Or gusto mo ba nating puntaan yun? Or meron pa tayong ibang way? Dito muna. Kaya maraming pagkakataon po, bilang tayo mananampalataya, bilang tayo ay Kristiyanong pamilya, hindi natin mailid sa tama yung pamilyang meron din tayo. Baka din naman, marahil din naman yung light na sinasabi ng Panginoon, anak, dito kayo dumaan. Dito ko kayo pinapadaan. Hindi na, bayaran pa akong diskarte dito eh. I have my own ways. Dito muna. Kaya kadalasan po, si Lord nagiging last sort of, ano lang natin, last sort of, ito na lang yung pag walang-wala na siya na lang.
Pero sa una pa lang, sinasabi ng Panginoon, anak, dito ko kayo gustong padaanin. Dito kita gustong padaanin. Yung pamilya mo, on how you will lead your family, dito ko kayo padaanin. Bilang ikaw, estudyante, dito kita pinapadaan. Bilang ikaw mananampalataya, dito kita pinapadaan. Ito yung way. Ito yung gusto kong daanan nyo. Kaso minsan meron tayong sarili-sariling kanyang gustong diskating pamamaraan. At pag may humps, may lubak na nag-Istanbul na tayo. Nayayanig na tayo. Pero sabi pa, anak, binibigay ko na yung sa'yo eh. Binibigay ko na yung guidance sa'yo. Kaya din noon, nasasabi ni David yun kasi maraming pagkakataon sa buhay niya, he experienced that light. At marami din pagkakataon sa buhay niya na hindi niya sinunod yung light. Kaya nga po napahamak siya eh. At hindi lamang po siya, yung kanyang pamilya mismo. Kaya kung ma-attest ni David yung totoong-totoo sa kanya, that the Lord is my light. Kasi he experienced yung bagay na yun. And kayo po, tinatanong ko, tanongin yung sarili nyo, na-experience nyo ba yung pagiging liwanag ng Diyos sa buhay nyo? Or patuloy lang din po natin ini-ignore na siya yung ilaw. At alam niyo po sa pagkagandahan when it comes to light. Alam niyo po kung alin. It involves the contrast between darkness, which represents sin and despair. Anong kabaliktaran po ng light? Darkness. So, in contrast, it reveals. So, ibig sabihin, kung wala tayo sa liwanag, saan po tayo dumadaan? Kadiliman. Basta sa gitna ako. Sabi nga po ng ating po mga matatandang pastor, uy, nasabi ko yung word. Wala pong gray area. Walang gitna. Dito po ako sa gitna Di ako makaganon malaki na. Dito ako sa gitna. Wala pong ganon. Dalawa lang po ang pagpipilian natin. At dalawa lang po ang ibinibigay na daan sa atin. And it already reflects then that the light na gustong idaan sa atin ng Panginoon, na binibigay sa atin ng Panginoon, ang kabaliktaran nun ay darkness. Which is kasalanan. Which is kapahamakan. Kung babalik po tayo yung sa illustration doon kanina nung nagbumotor po kami, sabi ko niya, ang hirap talagang magmotor pag ano. Di mo rin kabisado yung daanan mo. Yun pa yung sa malala. Gaano kayo nakakatiyak na alam na natin ang mangyayari sa atin tomorrow? Sabi ng Bible, no man knows what happened tomorrow. Will happen tomorrow. Walang sino man nakakaalam sa mangyayari sa bukas, sa hinaharap. Tanging ang Diyos. So kung hindi natin alam mangyayari bukas, how sure are we na yung lalakadan mo ay tama? Kung hindi base doon sa liwanag na nilalaan ng Panginoon sa iyo. Kaya maraming napapahamak na mananampalataya. Kaya maraming mga mananampalatayang nalalayo. Kaya maraming mananampalatayang nawawala doon sa kalooban ng Panginoon. Kasi yung lakad na gusto ng Panginoon, yung way na hinahanda niya na, anak, ito yung liwanag, dinaan ko na. Minsan kasi akala natin parang, Lord, parang sinasakal mo ako. Lord, may ano ba? Ayaw mo ba yung gusto ko? Well, kasi po ang katotohanan yan. Marami tayong ginugustong daan, dinadaanan, na hindi kalooban ng Panginoon sa atin. Sabi nga ni Brother Erwin sa kanta niya, sa ano niya kanina, exhortation niya. Diba? So may mga pagkakataon po sa atin na yung binugusto natin, marahil ay hindi yun yung way na ginugusto ng Panginoon sa atin. Alam niyo po yung biyaya ng Panginoon. Alam niyo po yung biyaya doon. He gives us the freedom to choose. Nandun pa din po yun. Hindi pa rin niya tayo kinokontrol din. Meron pa rin tayong katinuan to decide. At yun po yung biyaya doon. Na gusto ng Panginoon, mapili mo siya.
Mapili mo yung way niya. Kasi po, gaya po sinasabi natin, walang ibang dalawang pwede tayong daanan. Sa kaliwanagan o sa kadiliman. Which is will resort, kapahamakan. Ang pinakamalala, death. Amen. Which the death is the separation of, ano po, yung buhay, yung blessing. Diba? Gusto po ba nating mawala yung bagay na hinahanda ng gusto ng Panginoon? Kaya, he's on the verge of protection. Kaya, nandun siya sa goal na gusto kitang ingatan, maingatan. Kasi ayaw kitang mapahamak at gusto ng Panginoon na maunawaan mo that He is your light. Being your light. Now, the question po ay, lalakadan po ba natin? Dadaanan po ba natin? Ganda nga po nung verse na sinabi, Pastor, whether it be good or evil, pag sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na daanan mo, lakadan mo, puntahan mo, gawin mo. Gawin mo sa sarili mo, gawin mo sa pamilya mo, lakadan mo. Bakit? Ang Panginoon po nagsabi nun eh. Sa amin po lagi po tinatanong sa amin ni Pastor Dennis. Especially sa akin, lagi po sinasabi, ano ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Yan ba ang sinabi ng Panginoon sa inyo? Kasi pag nag-fall na po doon, wala na po kami magagawa. Kasi na po ang sinasabi. And madalas po, sa akin personally, hindi namimik doon sa sinabi, Lord. Nandun tayo sa sinabi ko. Nandun tayo minsan, sinabi ko sa pamilya ko, ganito gagawin eh. Sinabi ko sa anak ko, ganito gagawin. Sinabi ko sa ganito diskarte ko. Pero tanong, yan ba ang sinabi ng Panginoon na lakarin? Remember po, He is your light. Siya ang liwanag. Okay? Pangalawa po, being our salvation. Yung salvation po, dito natin tinutukoy, hindi po yung salvation na yung ginawa natin nung tayo tumanggap sa Panginoon, okay? Hindi po yan, bigyan natin ng linaw. In this verse, hindi po yun yung tinutukoy dito. So, ano yung tinutukoy po dito? In this verse, it represents deliverance from harm, danger, especially evil. So, ibig sabihin pala, si Lord, nandun siya into protection para mailayo ka sa kapahamakan. Kunin niya po yung idea na nandun siya sa goal para iwas tayo sa kapahamakan, sa panganib, at sa gawa ng kaaway. Tuloy lang po muna natin. Okay? Hindi tayo magkaroon ng harm, danger, saka yung evil things na pwedeng mangyari sa atin. Pero ang tanong, ito, ba't Pastor, naranasan ko yun? Bakit sa pamilya namin nagkakaroon ng paghihirap, para kami inaatake ng kaaway lagi? Ba't di namin maranasan yung deliverance? Tama ba kayo? Bakit nga, no? Ba't nararanasan ko yun? If God is on the verge to give us the security para hindi ako mapahamak, ba't na-experience ko minsan yun? Ito din po ang tanong dyan. Baka tayo din ang naglapit doon. Yan yung sabi ng pastor natin po last time eh. Yung kaaway, hindi na po tayo tinutok sa tayo na lumalapit sa kaaway para tuksin mo naman ako. Si Satan parang, break muna ako sa'yo ha. Sa iba muna ako maghahanap. Tayo na lumalapit mismo sa kanya para gawin isang kasalanan. Ano ba yung sinasabi natin? Inilalapit na natin mismo sa kapahamakan ang sarili natin. Kaya ano pong i-result nun? Kapahamakan. Hindi natin pwede sabihin na nagtanim tayo ng isang bagay na masama, eventually magre-result yun ng maganda. Hindi po eh. Kung nilapit ko ang sarili ko sa kasalanan,
nilapit ko ang sarili ko para i-lead yung pamilyang meron ako para gumawa ng isang bagay na hindi maganda, it will result sa hindi maganda. Maintindihan naman ng Panginoon yan. Hindi po. Hindi naman po konsentidor si Lord. Ang masama ay masama. Diba? Ang hindi mabuti ay hindi mabuti. And kung tatanungin ko po at sasagutin niyo po ang tanong na ito, alam niyo naman na po ang bawat hindi nakakabuti sa inyo. Especially sa pamilyang meron po kayo. Kung tatanungin ko po kayo, sasagot nyo lang, ayaw nyo naman po mapahamak ang pamilyang meron po kayo, tama? Ayaw nyo naman po mapahamak. Ayaw nyo ilagay sa alanganin, tama? To the point, gusto nyo nga, kaya nga kayo nagtatrabaho, kaya nga tayo gumagawa, kaya nga tayo nagpapakapagod para gumawa sa trabaho natin, kasi para sa pamilya. Sabi nga ng Nescafe, kanino ka bumabangon? Diba? Dahil sa pamilya. Malaki ang kinalaman ng pamilya sa bawat ginagalaw po natin. Kung ganyan po pala ang dahilan, bakit hindi din po natin sila mailapit para gumawa ng isang bagay na tama? Na alam din naman natin. Kasi buong hindi. Or baka din naman malaki ang kinalalaman din po natin. Ano po sinasabi natin? Malaki yung impact din po kasi natin bilang mananampalataya sa loob ng tahanan. At wala natin sabi, balik po tayo kay David. Si David po, alam natin, ano po siya tawag sa kanya? A man after God's own heart. Ang gandang titulo po no? Ang tao lapit sa puso ng Panginoon. Kung mayroon mang iisipin ang Diyos na unang tao, si David yun. Ang ganda ng titulo. Pero kung titignan niyo po kung titignan niyo yung buhay ni David, ang dami ding magaganda. Ang daming maganda, actually. Pero behind nun, may mga pangit din na nangyari. At ang pinakang pangit po na nangyari, ang naapektuhan po, ay alam niyo ko, hindi po sarili niya. Ang naapektuhan po, pamilya niya. Kasi bakit po? May pagkakataon sa buhay niya na hindi siya naging magandang example bilang Kristiyano, tatay sa tahanan. Gamitin ko po yung term na tatay kasi tatay po siya. Hindi siya naging magandang example. On the little things na tinitignan sa kanya ng mga anak niya, malaki palang impact nun. Kaya po parents, yung mga anak niyo po, pag tumitingin-tingin sa inyo, bantayan niyo po mabuti yan. Kasi magiging hulmahan po nila yan kung ano sila magiging sa hinaharap. May nakita nga po isang nakakatuwa. Sabi, kahit daw yung bata, sabi po nila, kahit yung bata tutulog sa church, di mo sa church. Pastor, di naman makikinig ng service yun, tutulog Kahit nakatulog daw na hindi nakikinig ng preaching, natutulog lang yung bata, dalhin mo sa church. Bakit daw? Bakit? Hindi, ang makikita niyang idea is that yung parents niya, kahit tutulog lang ako sa church, dinadala pa rin ako sa church. Nakuha niyo po yung idea? Hindi yung, matutulog lang naman, huwag na kasama. Ganun kasi minsan yung isip natin po, bata pa yan pwede. Pero at the young age mo, may ganun na pala silang thinking. Yung parents ko, pinupunta ako habang bata ako sa church. Pinupunta kami kasi nai-implant na sa mind nila na every Sunday para sa Panginoon. Alam niyo po yung maliliit na bagay na yon na nagagawa niyo sa mga batang yon, nagkakaroon-impact po sa kanila pag lumaki sila. Kaya marami din po, sadly, marami pong mga mananampalatayang, sabi natin mga adults, hirap silang maiyakag ngayon sa church yung kanilang mga anak na nagsipagbidata na. Kasi bakit? Doon sa bata pa lang, hindi na nila na-exercise na dalhin. Yun din naging fail po ni David. Kasi yung mga anak niya gusto makipag-fellowship po sa kanya.
Ano po ang ginagawa niya? Busy po si David. Nakikigera. Yung mga bagay siya ginagawa. To the point, may nangyari ng patayan, wala pa din siyang ginawa. Hindi niya pa rin ginawa to reconcile them. Diba? May nangyaring immorality yung mga anak niya, wala pa din siya ginawa. Hanggang to the point, nag-revolt yung isa niyang anak. Kinalaban na siya. Tingnan niyo po yun. Saan lang po nagsimula? Kasi hindi nagkaroon ng time yung magulang para sa anak. Para ipakita na ito dapat mong gawin. Ilit sa tama. Kaya po parents, malaki po ang kinalalaman natin. Malaki po ang kinalalaman niyo po. Para mailid nyo yung pamilya, asawa nyo, kapatid nyo, anak nyo, magulang nyo. Malaki din po ang kinalalaman nyo para mailid nyo sila. Huwag nyo muna pong tingnan, bakit di rin nyo makinig, di nyo maintindihan. Dalhin mo, makuha niya lang yung idea na yung araw na to ay para sa Panginoon. Naglalaan ka ng oras para sa Panginoon. Diba? Natutuwa nga po ako, lagi sinasabi po sa atin ng pastor po natin. Kung meron man daw po siyang isang bagay na hindi, kumaga, ikagagalit niya, is maapektuhan yung gawain ng Panginoon. Or mabaliwala yung gawain ng Panginoon. Kasi bakit? Mahalaga po yun. Kaya nga po gamitin ko yung term na banal na inggit. Wow, mabanal na inggit na. Magkakaroon ka ng konting inggit sa ganung bagay. Kasi at the young age nila Cassandra, nila Doy, kahit nakikita ko yung mukha nila na parang nakasimangot sila, pero dinadala pa din nila dito. Kasi bakit? Yun yung magandang exercise na nadadala mo sila para yung yung panganib eventually maiwasan nila. Kasi bakit? At their young age, na-exercise na sila. Kaya yun po yung pinapakita dito ni David. That the Lord is our light, salvation. Pangatlo po, stronghold. Stronghold, a place of refuge and safety. The impenetrable nature of God's protection. Yung stronghold po, usually ginagamit po siya nung mga panahon po ng mga Middle Ages. Ito po yung isang lugar na kung saan pinagtataguan nila during times na inaatake sila. Especially po yung mga castle-castle. Yan po. Doon po nagtatago yung mga mahalagang tao, yung hari, yung mga ganyan. And mahirap po yung mapasok. Mahirap po yung makadaan ka agad yung kaaway. Kasi protektado po iyon. Okay? And sa atin po ang Panginoon, He is your or our stronghold. Siya po yung kutang tanggulan natin. Ang tanong po, siya po ba talaga ang una nating pinupuntahan pag meron nangyayaring kaguluhan sa pamilya natin? Sa sarili mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral natin, sa ginagawa mo, sa trabaho mo, anything, siya po ba yung ating nagiging kutang tanggulan? Or pupunta tayo kay Idol Rappi? Ganun po ba? Ganun na si uso ngayon eh. Diba? Si Idol Rappi, sumbong mo kay Idol Rappi. Ganun po ba? Eh, maliwanag na sinasabi po dito, ang Panginoon ang pwede mong pagkutahan. Pwede mong pagpuntahan. Pag may panganib, inquire to the Lord. Pag may mangyaring hindi maganda sa pamilya, lapit sa Panginoon. Literal na, sisigaw ako sa langit, pastor, tapos hintayin yung sounds niya. Hindi natin tinatanggal yung posibilidad na yun, pero the Lord gives people na pwede mong malapitan. At yung mga taong yon nalapit sa Panginoon na pwede mong
paghingian na ano po yung kalooban ng Panginoon dito sa sitwasyon na to. Baka kasi may mga bagay na tayong pinupuntahan, may mga bagay na tayong nilalapitan, hindi naman yun yung putang tanggulan mo eh. Kaya nasisira, nahihirapan ka, nagagapi tayo, nalilito tayo, nahihirapan tayo, kasi mali yung pinuntahan mo. Diba? Hindi ka makakasumpong ng pagpapala ng Panginoon pag wala ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Hindi tayo makakasumpong ng kasagutan ng Panginoon pag wala tayo sa Kanya. We expect something to God, pero tayo ay layo sa Panginoon. Ang labo naman dun. Parang sinasabi, Lord, i-lead mo ako sa trabaho ko, ha? Lord, i-lead mo ako sa pamilya ko, ha? Lord, i-lead mo ako sa pag-aaral ko, ha? I-lead mo ako sa sarili ko, ha? I-lead mo ako. Pero ka naman. Yung bagay na gustong pagawa ng Panginoon sa atin, di natin ginagawa. Tsaka na lang. God will understand. Ngayon, pag may pagganib, God will understand din. Hindi po ganon. Kasi, He sets the stronghold na pwede nating mapunta. Nilagay niya na eh. Hinanda na, at siya yun. Saka diba sabi, call unto me and I will answer thee. Inisa-isa pa nga, knock and I will open. Ang dami niya ano eh. Pero minsan di natin ginagawa. Bakit? Masyure ako dito. Diba? Minsan, sabi nga ng verse din sa Psalms, we trust in chariots, we trust in horses. Ano po ibig sabihin nun? Minsan nagtitiwala tayo sa mga visible na meron tayo. Pwede din sa trabaho, sa kalakasan, sa talino. Matalino ako, diskarte ako. Pero ang Panginoon pa din po dapat. Kasi yun yung stronghold mo eh. Yun yung magtatanggol sa'yo. At nakakalungkot lang po, nagiging last sort kasi natin siya eh. Yung pag sobrang sirang-sira na. Yung pag parang wala na, ikaw na lang ang last option ko, Lord. God will answer you. God will deliver you. Sa biyaya niya, ililigtas niya tayo. Pero ano ba man lang po sana nawa, unahin natin siya. Kasi yun po yung design nun eh. Diba? Kasi yun po yung sinet ng Panginoon. Unahin mo siya kasi bakit siya po yung stronghold mo. Siya po yung stronghold natin. Diba? Yung pag may problema ka, Lord, anong gagawin ko dito? Mas maganda na nga po yun eh. Kesa seems like nililiim natin kay Lord, tapos pag parang hindi na maganda, ano na yung mangyayari, saka natin lalapit sa Kanya. Hindi naman po ganda. So, if God is our light, if God is our stronghold, what should be our response? Ano po yung dapat natin maging response? Kung ang Diyos po ang inyong liwanag, ang ating tagapagligtas at ang ating putang gulat, ano yung dapat nating maging response? Verse 3 po, tingnan natin. Sabi ni David, Though an army encamp against me, my heart shall not fear. The war rise up against me. Sabi ni David, yet I will be confident. I will be confident. The question is, are you confident? Kumpiyansa ba tayo? Hindi ka ba nangangamba? Hindi ba tayo kinakabahan? Not in a sense na makapal lang ating yun. Hindi mo yun. Hindi yun tinutukoy dito. Confidence is that you are sure enough na mapapabuti ang kinabukasan mo. You are sure enough na mapapabuti ang pamilya natin.
yung the way na nililid mo ang pamilya mo, the way you handle your work, your studies sa mga youth. How confident po tayo? So, anong ibig sabihin po niyan? Tatlong bagay. Ano po yung tinutukoy dyan? Una po, our confidence is not the result of the absence of the problem. Maraming tao po parang sure na sure sila kasi parang, wow, wala kami problema. Easy. Diba parang ang sarap, ang gandang maging kumpiyansa pag smooth ang buhay, tama? Pag maraming pagpapala, only all the way. Only all the way, diba? Sangyup. Diba parang walang problema eh. Pero para pa may problema po. And the truth is, hindi mawawala po ang problema. Yun po yung maling konsepto ng karamihan minsan eh. Na ang akala, nung naging mananampalataya, mawawala ang problema. Nandyan pa din po yan. Ang kaibahan lang po, nung naging mananampalataya ka, may kasama ka sa problema. So, that confidence is not the result of the absence of the problem. Kasi hindi mawawala yung problema. Never. Baka sa kasalukuyan nga po, may iniisip na kayo eh, na problema. Alam niyo po, Alin? Ano kayang ulam namin mamaya? Ano kayang, saan kaya kami lalabas? Problema ka agad yun. Tama? Bakit ko masabi? Tumutulog na po eh. Di ba? Ano? Di ba, nagiging problema ka agad yun. Small things na akala natin wala, pero meron, hindi mawawala yan. Maaari nga yung gagawin mo bukas, iniisip mo na eh. Paano kaya ako papasok? Monday na naman. Kayod day na naman tomorrow. Di ba? Maaga na naman akong gigising. Di ba? So, ibig sabihin po, may mga problema tayong pwedeng isipin. So, hindi po mawawala yon. At hindi yun ang dapat maging source ng confidence mo kasi wala kang problema. Hindi po, hindi mawawala ang problema. So, paano tayo maging ano? Our confidence, pangalawa, our confidence is a result of the presence of God in our problem. Ang maging kumpiyansa natin ay yung pagiging pagkakaroon ng presensya ng Diyos doon sa problema mo. Kaya tayo dapat maging kumpiyansa kasi kasama natin ang Diyos. Sabi po ng kanta ng mga adult, kasama natin ang Diyos. Hindi ko kaya yung pitch, mataas eh. Basahin ko na lang po. Sabi nung kanta, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot. Di ako matitinag. Sabi niya, pagkat kasama natin ang Diyos. So that's confidence. Ba't ka matatakot? Basta may problema na naman ako. May nangyayari sa pamilya namin. Huwag kang madismay. Have the confidence. Bakit? God is your light. God is your salvation. God is your stronghold. Kaya sabi ni David, I will be confident. Si David po nagsabi nun. Siya nagsabi that ang Diyos ang liwanag, ang tagapagligtas, stronghold. Kaya sabi niya, hindi ako mangangamba. Kasi yun ang Diyos sa buhay ko. Ngayon ang tanong po, yun po ba ang Diyos sa buhay natin? Pag hindi yun ang Diyos sa buhay natin, mangangamba ka talaga. Kasi bakit wala kang kasiguraduhan? Pero if the Lord is your light, if the Lord is your salvation, if the Lord is our stronghold, sabi ni David sa verse 3, I will be confident. I will be confident. Sabi po ng John chapter 16, verse 33, basahin ko lang po. I have told you these things
so that you may have peace. In this world, you have trouble. But take my heart, I have conquered or overcome the world. Wow! Gandang pangako ng Panginoon po, no? Sabi, in this world, nakakaranas ka ng paghihirap. Nakakaranas ka ng problema. Problema sa sarili, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema all the way. Pero sabi niya, do not lose heart. Ano? I have overcome the world. Ang tawag po doon, confidence. Confidence tayo. Kumpiyansa ka kasi bakit? Pinangako ng Panginoon sa akin to eh. Nag-aaral po ako ng church history. Grabe po yung passion ng mga forefathers natin. Ibig sabihin, yung mga sinaunang Kristiyano. Kasi yung trouble po sa kanila, literal na trouble. Life-threatening po. When we say life-threatening, hindi po sila nakakapag-gather ng ganito dati. Ang hirap. Kasi may mga tumutuligsa po sa kanila to the point, pinapatay po sila. Pero hindi po yun pumigil para mapalaganap ang Kristyanismo. Kasi bakit? They understand, they have the confidence, nasa amin ang Diyos. And tayo po ngayon ang nagsasuffer nung bagay na ginawa nila. Hindi nagsuffer. Tayo yung nagkaroon ng reward doon. Tayo yung nagkaroon ng, kumbaga, tayo yung nakasalo. Yung paghihirap nila, tayo yung nakaranas, naka-experience ng blessing. Kung hindi sila nagpakasasak, nagpakahirap doon sa pagbabahagi, nagpatinag sila sa pangapagsubok na naranasan po sila, maaaring hindi tayo nagkakatagpo-tagpo ngayon dito. It's the result of their faithfulness, kaya tayo nagkakatagpo-tagpo dito. Kung meron man po sa kanilang nawala doon, o hindi nagpatuloy, malaki ang posibilidad na hindi rin tayo makakakita-kita dito. Sila yung nagpatuloy because meron silang confidence dahil sa Panginoon. Tayo po, kung wala yung confidence na yon, kasi dahil lang may problema, 5 years, 2 years, 1 year, hindi natin alam kung mangyayari sa pamilya natin. Either maging isa sa sakit ng lipunan yan, problema mo yan, magiging problema natin yan, or yan yung magiging katuwaan mo sa pamilya. Kayo po makaka-gauge niyan. Kayo po makakakita niyan. Ang sinasabi natin dito is that yung bagay na hinihanda ng Panginoon sa atin sa ngayon, para in the future na darating, hindi maging problema mo pala. Kaya sinasabi ni David, I have the confidence. Kasi yung presensya ng Panginoon ay nasa atin. Pangatlo po, not only our confidence is that of the presence of God, pangatlo po, our confidence is the result of God's past actions. Ano niyo po yung tawag doon? At nagiging result nun? Ang tawag po doon, nagiging testimony natin siya. Kung titingnan, kung i-check niyo po yung bawat isa sa inyo, nagawa na po natin ito. Bagay na ito. Bakit? Napakabuti ng Panginoon sa akin. Nung may sakit ako, tama? Nung nagkaroon ako ng problema, ginawa ng Panginoon sa akin. Tinulungan niya ako. Nung hindi ko alam ang daan papunta rito, ginawa niya. Ginaid niya ako. Nung hindi ko alam ang gagawin sa trabaho ko, binigyan niya ako ng talino. Sa pag-aaral ko, parang ako babagsak, pero tinulungan pa rin ako ng Panginoon. May pangangailangan ako sa studies, binigay ng Panginoon. It becomes your testimony. And yun yung confidence mo. Bakit? Kung ginawa ng Panginoon kahapon, hindi niya ba pwedeng gawin ngayon?
Nag-gain ka na. Kung ginawa niya kahapon, hindi niya ba magagawa ngayon? Na may problema ka. And there's 100 possibilities na magagawa ng Panginoon yan. Kasi bakit? Naging testimony mo na nga siya eh. Tama? Naging testimony mo na siya. Pinatotohanan mo na yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo. Ngayong may konting problema, papayanig ba tayo doon? Papayanig ka ba? Ayoko na. Hindi. Sabi ni David, I am confident. Kasi alam ko yung Diyos ko, ito rin yung Diyos na tumulong sa akin dati. Ito rin yung Diyos na nagligtas sa akin. And I know, sa bawat isang nandirito po, may pinangahawakan kayong testimony na ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo. Na nawa, balik-balikan nyo po yun. Every time na kayo ay pinanghihinaan. Every time na kayo po ay magdududa sa Panginoon. Balik-balikan nyo yun. Sa amin po, nung nasa Bible school po kami, may isa pong tanong lagi. Ano yung Bible verse mo? Ganun po eh. Interviewin po kami ni Doc Hermie. May nakalagay pa po doon yung Bible verse mo. Noong una, may Bible verse pa. Ganun pa akong isip eh. May Bible verse pa. Kasi at the end po pala, ibabalik sa iyo ni Doc Hermie. Pag i-interviewin ka na niya. Paparecite? Hindi naman po. Papakita niya ulit, sasabihin niya, ayan, balikan mo yung verse kung saan ka tinawag ng Panginoon. Kasi yan ang magiging source ng kalakasan mo as you go along doon sa pagkakatawag mo. Hindi mawawala ang problema. Dadami pa yan. Pero balikan mo yung calling verse mo. At yun yung panghawakan mo. Yung pangako ng Panginoon. And ibabalik ko din po sa inyo yung tanong. Ano yung pinanghahawakan niyo sa Panginoon? Ano yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa inyo kahapon? Panghawakan niyo po. Kasi, kung ginawa niya kahapon sa inyo, hindi niya ba pwedeng gawin ngayon? At yun yung alam ni David. Alam ni David, nagkamali siya. Alam ni David, sumablay siya. Pero he's still confident. Kasi bakit? Alam niya yung Panginoon pa rin. May nilalaan para sa kanya. Sa atin din po, bilang mananampalataya, inilatag na ng Panginoon. Hinihanda na ng Panginoon. Binigay na ng Panginoon. Ang tanong, pupuntahan, lalakadan po ba natin? Ito po nakakatawa lang din po minsan. Minsan kaya hindi tayo makausap. Gusto ng Panginoon, doon ka na dapat eh. Nandun na tayo dapat. O kaya doon na yung pamilya natin. Nandun ka na, personally, nandun ka na. Pero ba't nandito pa rin tayo? Kasi bakit? Para silyante lang po yan eh. Pag hindi natututo, may tawag po dun eh. Ang tawag po, pag bumabalik, ang tawag po doon, repeater. Kasi bakit? Hindi naman dahil sa mahina yung estudyante. Hindi naman po dahil doon. Kasi dahil lang may hindi siya natutunan on that lesson na itinuturo sa kanya. Kaya kailangan niya pong balikan. And tayo po bilang mananampalataya, hanggat hindi po tayo natututo. Sabi nga, nagkaugat-ugat na tayo. Hanggat di pa rin tayo natututo, ibabalik at ibabalik tayo ng Panginoon doon. Yun ang masakit po. Yun po nakakalungkot. Ang ganda na bakit siya dapat anak nandito ka na. Pero anak, pa kasi natututo, diyan ka muna. So, ibig sabihin, kaya, alam niyo, kaya po yung mga kaya po nabuo yung Book of Judges. For that main reason. Paikot-ikot po kasi sila.
magiging tapat kay Lord, magkakaproblema, lalayo kay Lord, magiging tapat na naman. Ikot-ikot lang. Tingnan niyo po yung life ng mga judges. Tapat kay Lord, nagka-problema, lumapit kay Lord, lumayo na naman kay Lord. Pag ganun lang po, tingnan niyo po. So, ano po yung kalagayan natin ngayon? And I know, may bagay po na itinuturo ang Panginoon po sa bawat isa po sa atin. At nais ng Panginoon na anak, matuto tayo. Kasi ang nakakalungkot po, hindi tayo matuto. Dapat po, matuto tayo para meron tayong next level na ng learning. Kasi nga, sabi nga natin, ang ganda na ng design ng Panginoon eh. Anak, dapat nandito na kayo. Nandito ka na. Nandito na yung pamilya mo. Nandito ka na dapat. Pero dahil hindi ka pa natututo, hindi pa kayo natututo, dito muna kayo. And may kinalaman din po dyan yung pagpapala. Diba? Sabi nga, hindi din tayo pagpapalain dun base sa meron din tayo kakayahan na i-handle yung bagay na yun. Kaya hindi din tayo mapagpala ng Panginoon kasi baka hindi rin kaya natin i-manage. At lalo tayong mapalayo sa Kanya. So this whole thing na gustong ipakita sa atin ng Panginoon, anak, lagi pa din ako nakatingin sa iyo. Anak, nakabantay ako sa iyo. Gusto ko lang maunawaan mo yung bagay na ito. Habang binabantayan kita, I give you that protection. That I am your light. I am your salvation. I am your stronghold. So be confident enough. Be confident. May problema, may suliranin, be confident. Kasi bakit? Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Tayo po tayo. And let's pray po. Mapagpala namin, Diyos, na nakapangyarihan po sa lahat. Panginoon, tunay, Ama, napakaganda ng bagay na inihanda mo po sa amin. Napakaganda ng bagay na gusto mong lakadan namin. Napakaganda ng mga bagay na pinaplano mo para sa amin. Napakaganda ng mga bagay na nakalaan para sa amin. At patuloy, Panginoon, para marating yung bagay na yon, may mga bagay ka na pong inihahandang dapat namin lakadan. Lord, sa mga pagkakataon na nilalayo namin yung sarili namin sa bagay na yun, na meron kaming kanya-kanyang pamamaraan, may kanya-kanya kaming diskarte, Lord, maisip namin sang-ayon sa inyong salita, Panginoon, na dapat na laming lakadan yung bagay na inihanda mo, Panginoon. And patuloy mailapit namin lagi yung sarili namin doon sa inyo. Kasi bakit? Wala po kami ibang pwedeng pagpilian. Either you o yung kalaban nyo, Panginoon. Which is sa kalaban nyo, siyempre, automatic, Panginoon, kapahamakan yun. And ayaw namin, sa sarili namin, maging yung bahagi ng pamilya namin na mag-suffer ng kapahamakan. Ayaw naman namin nun. Pero nagkakatalo lang talaga dun sa pamamaraan, Panginoon. The way para mapuntahan namin yung bagay na hinihanda. Lord, sa daling ito, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami on how we handle our family, on how we handle our works, our studies, paano kami magiging mabuting anak, kapamilya, kabahagi ng isang pamilya, Panginoon. At higit sa lahat, paano kami magiging mabuting anak. At patuloy dalangin namin, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Ano man din po yung kalagayan namin sa ngayon. As David professed, Panginoon, I will be confident. Magiging kumpiyansa kami. Kasi alam namin that you are our light, you are our salvation, you are stronghold, Panginoon. Sa lahat ng bagay, may problema dumating, may mag-arise na hindi maganda, ibinigay mo na po lahat ng kasagutan. Patuloy na lang namin balikan, Lord.
patuloy namin alalahanin, Lord, yung mga bagay na ito. At alam namin, Panginoon, naging tapat ka kahapon. Alam namin, Panginoon, naging tapat ka doon. Na maaari na maging tapat ka rin sa ngayon. Hanggang sa hinaharap. Patuloy namin panghawakan ang mga pangako mo. Patuloy namin panghawakan, Panginoon, ang mga salita mo. Malaya kang kumilos sa mga kapatid ko natin. Sa pangalan ng